Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga tinatantanan ng mga tuwadkom itong si former President Rodrigo Duterte na pabagsagin. Ngayon nga ay talagang humanap at talagang binanatan nga itong si Fernandez na ito at binanatan ng maraming netizen at lumabas pa ang kanyang pagiging bold star. Banat nga ng maraming netizen na magtuloy ka na lang sa ganun gawain mo dahil hindi ka nararapat dyan dahil bias ka at dakilang bayaran na ginagaya mo pa talaga si Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang maraming netizen ang nanggagalaiti sa galit dahil nga gustong pabagsakin ng mga pulpolitiko na korap ng mga opisyal si former President Rodrigo Duterte at BP Inday Sara dahil ayaw nilang magkaroon sila ng tinik sa lalamunan. Ngunit banat ng taga-suporta nga ni former President Rodrigo Duterte na hindi nila pababayaan ito at sosuportahan nila sa kahit anong adhikain or kahit saan siya pwestong tatakbo dahil wala pa rin tatalo sa mga Duterte sa pamumuno ni former President Rodrigo Duterte ay kahit na inamin ni Tatay Digong na hindi naman talaga perpekto ang kanyang pamumuno at talagang marami pa rin mga kalesbuhan na talagang inabuso ang kapangyarihan. Ngunit ayon nga sa kanya ay huwag sisihin ang mga men in uniform dahil siya ang nag-utos at dapat siya ang panagutin kung talagang may mga ebidensya ang mga pulpolitiko. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nitong si Ace Barbers, dito sa bahagi ng video natin na to, naku, yariho itong si dito. Yariho itong si Tambalusos, pakinggan nyo ho yung mga banat ni Tamba dito sa video na to. Kakaiba ho talaga tong mama na to. Ito mga kababayan, wala na ho, ayan ho. Wala na ho. In behalf of the city of Pasay, Speaker, yan na nga ba sinasabi natin? Yung mga nakapaligid ho sa kanya, wala na ho. Isa lang ho ibig sabihin yan. bayan, Pasay. Actually, meron ho talagang nangyayaring sigulot dyan sa House of Representatives. nagbibigay ng iba't ibang programa para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng inyong mga pamilya sa mga darating na panahon. Maraming salamat po, Speaker Martin Romualdez. Mabuhay po Isang A kayong muna, lahat. isang A muna. Ladies and gentlemen, our guest of honor, none other than Speaker Martin Romualdez Jr. Iyo? Di ba? Wala na ho siyang kasama, di kagaya nung una, napakarami hong kasama ng mama na yan. Nasaan na ho ba yung mga kasama mo, sir? AKAP Mall Tour, ibang klase. AKAP Distribution Mall Tour, ibang klase, pati ayuda ho ngayon, minumall tour na. Kasama ko to sa Congress. At itong AKAP Mall Tour, ito lang ang isang bahagi ng ating Bagong Pilipinas Servicio Fair. Itong Bagong Pilipinas Servicio Fair, ito ang vision po ng ating mahal ng Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po naman, sa totoo lang po, siguro higit isang dosena na mga bagong Servicio Fair na sinamahan ako ni Congressman Calixto. Maghigit na 2 dosenang probinsya binisita natin. At sinabi ko naman, kaya hindi dapat pabayaan naman ang ating mga workers dito sa NCR. Kaya napahalaga ang serbisyo na ginagawa nyo. Pinapaligaya mo ang kapwa nating mga Pilipino, lalo na yan, pag nagdadalo tayo dito sa mall. Ngayong araw, ikutin ko na at least 4 na mall ng SM at nagpapasalamat ako sa lahat ng management ng SM malls at siyempre kay Congressman sa itong preparasyon, itong pagkokoordinasyon para makaka-implement tayo na itong napakagandang programa na AKAP program. Yung ayuda
para sa kapos ng kita. At ngayong araw na to, siguro, ayan, nandito na po kayo kasi punong-puno na nga yung registration booths natin at saka yung pila hanggang dyan sa entrance, exit. At dito lang sa Mall of Asia, 17,500 beneficiaries ay makakatanggap itong araw na to na 5,000 pesos in cash. Yun. Oh. At Parang mababa energy level ngayon nitong si Tamba. Parang anong nangyari sa iyo, sir? Parang dati kasi may pa-AA ka pa ngayon wala na tayong AA. Ganon. 5 kilo po ng bigas. Yun. Ito ang mensahe ng ating mahal na Presidente Hayo na dapat happy ang mga Pilipino. Dapat happy po kayo. Kaya dapat naman. Paano magiging happy, Brad? Kaliwat kanan ng korupsyon sa pamahalaan, puro ayuda, paano kami magiging happy? Walang mga bagong karsada, walang mga bagong tulay, walang bagong infrastruktura, puro ayuda, paano kami magiging happy niyan, Brad? Kaya nagtatrabaho po kayo, oo. nag-overtime pa kayo. At siyempre, kuminsan, yung mga challenges na to ng mga mataas ng bilhin, ng mga commodities, kung ano man, kaya tumataas yung presyo ng gasolina, kung ano pa, dapat naman may konting ayuda. Kaya hindi talaga kayo makakalimutan. Masaya talaga dito sa Mall of Asia. Iba talaga. Napakaganda ng aura ninyo. May ma-aura dito. May SM Aura din. Baka mamaya kailangan pumunta dito sa SM Aura. Pero sa totoo lang po, nagagalak po kami kami po ni Congressman Calixto, sa totoo lang po ngayon, gumagawa kami ng budget. Itong budget, yan ang isang pinakamalaking batas Ano kaya na budget ginagawa natin yan? sa Kongreso. At kaya, umiikot kami dito at tinitingnan natin itong programa. Kasi yung ginagawa natin po sa Kongreso ay legislasyon. Gumagawa kami ng batas. Kaya dapat meron tayong batas o isang budget para ilalaan natin itong napakagandang programa ng AKAP. Gusto natin makita na magandang implementasyon at dapat nakikita natin masaya po kayo at talagang umaabot talaga sa lahat ng mga beneficiaries itong programa na to. Kaya nandito po kami. At siyempre naman, kailangan natin ipaliwanag na simple lang naman talaga itong programa. Magrehistro ka lang man dito at basta meron kayong ID at tiga rito po kayo sa Pasay, makakatanggap kayo agad-agad ng 5,000 cash at yung 5 kilos. At siyempre naman gusto natin din malaman kung talagang itong gusto ninyo para sa sunod na taon na 2025, ipapasok na rin dito itong programa para itutuloy natin itong AKAP program. Kaya kung minsan mayroon ng iba sa Senado tatanong baka hindi na lang kailangan ituloy. Pero gusto ko na malaman sa iyo, itutuloy ba natin yung AKAP? Siyempre, kailangan ituloy ang AKAP na yan. Hindi pwedeng itigil yan. Hanggang 2028 pa ho yan. Tatakbo pa ho ng presidente itong kumag na to. Siyempre, kailangan ho niya ng buwelo, ika nga. Dito sa bahagi ng video natin na to, alamin ho natin kung ano nga ba yung mga posibleng dahilan kung bakit natakot itong mga taga-Duwagcom na yan. No? Kasi marami ho mga alingasgas, kesyo birthday, kesyo hindi preparado, hindi ready ang script. Napakarami pa ho mga kababayan. Pakibalita ho tayo dito dyan sa mga taga third floor studio. Shoutout mega love shoutout sa mga taga third floor. Game. So, ang ginawa, ikinancel na. Alam mo pa ano isang dahilan? Kasi daw, ang sabi sa kwentong barangay, kasi raw magbe-birthday ang isang Speaker Martin Romualdez bukas. Magbe-birthday pa yan? Ba't nga, napatalsik na di umano yan eh. Ang catch doon, magbe-birthday ka lang, kinancel mo na yung hearing. No. Di para malabo naman yun. Napakagandang regalo nun kay Tamba, di ba? Ito, isi-serve namin in silver platter. Di ba? Isi-serve nila sa birthday nitong si Tamba ang mga naging accomplishment nila kung sakaling natuloy yung Duwagcom hearing na yan, di ba? Yung yung angulo na birthday, parang diskumpiyado tayo. Sarap nga magpabida dyan, di ba? Party-party kayo na napadalo nyo ang isang Rodrigo Duterte dyan sa Quadcom, di ba? Ayaw giging-gigi? It's really showing how
how disrespectful these people are. Kaya sila, naging entitled sila, and nagsipasok na sa mga ulo nila yung kanilang mga, yung mga pagiging chairman nila, head ng committee and all, or whatever it is na sinasabi na every hearing may pera. Malo, kapag ikaw nagkaroon ng access sa pera, at kamal-kamal na pera ito, at kapangyarihan, nag-iiba talaga ang timpla ng tao. Hindi Correct. lang nalalasing. Totoo ho yan, mga kababayan. Totoo ho yan, ha. Yung pera, ho yan, hindi naman nagpapabago ng tao. Tandaan nyo, ha, ang pera ho, nagpapakita lamang sa tunay na kulay ng tao. Kung yan, simple, lalong magiging simple. Pagka yan, nagpapakasimple, pero sa, mayabang talaga, lalabas at lalabas yan, mga kababayan. Kaya diyan sa yung kay Tatay Digong, di ba? Nakakamal siya ng kapangyarihan pero nakita yung pagiging simple niya. Naging presidente pero naging simple ho siya. Walang kayabang-yabang. Pero itong mga itong mga aso ni Tamba, di ba? Ngayon nakahawak sila ng pera at kapangyarihan. Ano ho yung lumabas sa kanila? Lumabas ho yung mga tunay na kulay nila. Diyan nyo ho talaga makikita pagkakapangyarihan, pera, impluensya. Pumasok yan. Naku, parang nagkaka-hydrocephalus, no? Tingnan niyo naman ulo nitong si Boy Bibaba, di ba? Laki-laki na, oh! Nababangag na sa kapangyarihan. Yun yung malungkot dyan. At ang mabigat, ang haka-haka ngayon, kaya rin daw hindi itinuloy. Ang dapat sanang pagdinig bukas kasi hindi nila akalain na kokolin o papayag ang Pangulong Rodrigo Duterte na harapin sila sa sinasagawang pagdinig ng Quad Committee. Ganyan din ang nangyari, Marlon, sa Senate, no? Marami ang nag-advise sa dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte na wag itong umattend sa Senate hearing. Marami, lahat ng advisors niya, yung mga kadikit niya and all, at meron siyang isang taong pinagkakatiwalaan na tinanong niya, at ang sinabi lang ng tao na yon, Marlon, ikaw ba, Rod, kampante ka na masasagot mo yung mga tanong? Oo, sabi niya, sige, attend ako. Yun lang yung sinabi ng tao, hindi niya sinabing, wag or punta ka. Yun lang ang tinanong niya. Yung iba, yun. Diba, kung alam mo talaga ang istorya, kahit nakapikit ka. At kung wala kang tinatago. Wala kang tinatago. At yan din naman ang bit-bit ngayon na kumpiyansa ng isang PRRD sa finally, yes, sa House of Representatives. And Marlon, we all know that this has been a pending appearance since last time. Inabutan siya ng invitation pero nakauwi na siya ng Davao. Davao. Alam mo gaano kabastos itong mga to? Hindi basta-basta yung taong inimbita nila. Ang inimbita nila ay isang dating Pangulo ng Pilipinas na may mandato, inihalal, at nanungkulan ng maayos sa nakalipas na 6 na taon. Tapos, agad biglang-bigla, ika-cancel nila yung ipinatawag nilang pagdinig. Well, bastos nga, mga walang respeto. Tandaan natin kapag kayong ibang mga resource person ang iniimbita at hindi dumarating, sa kung anumang personal na kadahilanan, galit na galit itong mga inayupak na members at chairman ng Quad Committee. Pero ngayon, kapag sila na ang biglang-bigla magkakansela ng ipinapatawag nilang pagdinig, wala lang sa kanila. Yeah. May kahit anong pagsalitang pasensya, dispensa sa dating Pangulo ng Pilipinas, wala silang ipinaparating. Kaya tama lang yung gagawin ni PRRD bukas doon sa sinasabi ni Attorney Panelo na pumunta sila sa Kongreso para kumprontahin nila. Kumprontahin nila na bakit ganyan kayo kabastos at bakit ganyan kayo na napaka-unprofessional nyo. Responsable din, Responsable. no? Responsable. Kasi Marlon, ang sinasabi nila, gusto pang ma-interview muna yung mga ibang personalidad involved sa kung ano-anong kaso na pinapaypayan na lang nila para idiin ang mga Duterte. Correct. Hindi, yung script daw. Titingnan muna kung akma doon sa script nila. Ulitin ko Si PRRD ay dating presidente ng Pilipinas. Na hindi naman residente ng Maynila. Hindi residente ng Quezon City. So talagang
naabala pa ng gusto mula Mag-e-effort Davao talaga City siya. na Nakaschedule yan, nagkumpirma. Siyempre, nakabook na yung mga ticket eh. 'Di ba? Binook na ni Tatay D. Kung sino man na nag-book dyan, binook na nila yan. Yung sinasabi na, wala akong pamasahe, pengi pera. Punta ako. Ano lang yun, kumbaga, ano lang ni Tatay Diction, biro lang. Pero, kukunin niya pera nitong mga crocodile na to. May hiyaho yan si Tatay Dig. masahe, nag-eroplano, papuntang Maynila para lamang umattend sa pagdinig nila. Tapos ngayon ang dadahilan nyo, mag-i-interview muna ng ibang resource person o ng ibang witness. Unang-una, bakit kailangan nyo Bakit kailangan nyo ng interviewin? Bakit kailangan nyo screen? Para bigyan nyo ng script? Para masunod na naman yung plano nyo? Ma-influence, Ma-influensya, no? di ba? Oo. Ano pang nag-inhibit na yung dalawa dahil nga out of delicadeza di umano? Yung inhibit na yun, ano lang yun eh. Pakitang tao lang yun eh. Pakita. Diba? Hindi nga pakitang tao pakitang aso lang yun. Boss Marlon, pakitang aso lang yun. Huwag natin kalimutan, galit na galit sila sa isang dating Yusek Paul Gutierrez dahil pumunta ron sa isang resource person sa Senado sa pangalan ng isang Jimmy Guban na samantalang sila, pinapunta nila yung isang resource person sa katauhan ni Colonel Hector Grijaldo. Wala silang di ba? Masyado pa nilang nililinis ang kanilang pangalan at dapat out of delicadeza, maling-mali yung ginagawang kakausapin nyo muna o kinakausap nyo ng pahiwalay, labas sa pagdinig doon sa mga resource person at ito, yung ibinunyag ni Colonel Grijaldo na iniimpluwensyahan siya nila Congressman Dan Fernandez sa Congressman Benny Abante para patotohanan yung naunang akusasyon ni GM Rohi Magarma na may reward system patungkol dun sa mga napapatay na drug pushers. Yun, Marlon, itong si Paul Gutierrez, diba, ang role niya nun, isa siyang journalist, mamamahayag na ang gusto lang naman magkaroon din ng impormasyon sa yung kalusugan ng taong nakadetena noong mga panahon niyo. Eto pa, Marlon, what we are forgetting here is another someone na con artist in the person of Jessica Maslog or Jessica Francisco. Nasa na nga yung Maslog na yun. Na di nagpanggap na parang intel ng bansa na pinasok din naman ang selda, kulungan o detention room ng isang Alice Guo, 'di ba? Guo na ano niya yun parang revelation niya yun, pero pilit na kinalimutan at binaon na lang dahil finally the saga of Alice Guo na-realize nila wasn't working anymore to distract the people of the real situation na meron tayong kongresong kamal-kamal, bilyon-bilyon araw-araw ang inuubos, kinukupit, binubulsak, kinakamkam at hindi napupunta sa mga totoong proyekto, di ba? At ngayon, eto sila, pirming yung mag-amang Sara Duterte na Vice Presidente ng bansa at former President Rodrigo Roa Duterte ang kanila namang dinidiin ngayon upang mapagtakpan nila ang kanilang mga krimen, quote-unquote. Itong committee na to, mas gustong-gusto nila, mas kinakampihan nila yung mga taong kriminal, yung mga taong nasa bilangguan, at mas ginagawa nilang halimaw sa mata ng bayan yung mga taong nagtatrabaho ng tama, katulad ng ginagawa ni PRRD saka ni Vice President Sara Duterte. Magandang observation yan, Marlon. Mas niyayakap nila at mas binibigyan nila ng halaga yung karapatang pangtao nitong mga taong to na may mga records, bad records ng crimes and all, Marlon. At tila bagang mas binibaby pa, di ba? Kesa yung mga taong dapat itong ginagawa nila kay PRRD na dumating, inibitahan, dumating, tapos yun, nagpahayag na pupunta doon at i-confront na bakit nyo lang ako ngayon sinabihan. Tapos maririnig natin na kailangan nilang ma-interview muna ang ibang mga personalidad. Why don't you finally take advantage of the opportunity to hear it directly from the horse's mouth? Ayaw nila yun, Marlon. Saka konting courtesy naman, mga congressman. Dati pong presidente ng Pilipinas si PRRD. Hindi yung
pag gusto nyong i-cancel yung pagdinig, ay basta-basta nyo na lamang i-cancel. Sana po, binigyan nyo ng halaga yung pagiging Pangulo ng Pilipinas ni PRRD para ituloy sana yung pagdinig bukas. Alam mo, Marlon, Correct. darating ang panahon. Hindi kung talagang ano lang, yung kahit katiting na respeto na meron sila kay Tatay Digong, dapat sana tinuloy na lang. Tama yung sinasabi ni Sir Marlon, dapat tinuloy na lang. Pagpalagay na natin, talagang birthday ni Tamba, mag-aayos yung mga yan, di ba? Mag-iinuman yung mga yan. Pero dapat inuna ho muna sana, 'di ba? Napakagandang accomplishment doon sa sa birthday niya, 'di ba? Napakagandang regalo. Yan si Marco, yan si Digong, naluto namin, nalitsyon namin. Kaso baka iba ho ang mangyari pagka dumalo si Tatay Digong tapos magbe-birthday itong si Tamba, 'di ba? Marami ho merong anggulo na magkakaroon ng rego doon, magkakagulo diyan sa house. Birthday ni Tamba, hindi pa preparado ang tuwad ko. Marami hong anggulo na mga dahilan, mga posibleng dahilan kung bakit na kinansilan nila ito. Pero ang sigurado, dadalo itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun ho ang sigurado dito. Ngayon, yung argumento ho nitong mga kumag na to, na baka sinasabi lang yan ng kampo ni Digong dahil nalaman nila na ikakansila namin ng hearing, kaya malakas ang loob nila, di ba? Huwag tayong magpaloko, di ba? Kung ganun ang banat nitong mga kumag na to. Kaso ang problema ko, mga kababayan, iba na ho ang suma ngayon. Pupunta pa din itong si Tatay Digong kahit na hindi natuloy ang quad con. Na itong mga to, sila Benny Abante, sila Paduano, sila Dan Fernandez, yan, si Martin Romualdez, sila Luistro, yung mga taong yan, dating ang panahon, hihilingin nyo rin sa mga sarili ninyo na itrato nyo naman kami, naging official din naman kami sila, ng bansa, na ganito, na ganyan. Dahil lalabas kayo sa mga pwesto ninyo na maaaring hindi rin kayo gusto ng mga taong pinaglingkuran ninyo kung wari. Magkakaroon din ng puot yung mga constituents ninyo at mararamdaman nyo rin kung ano yung pambabastos na ginagawa ninyo sa ibang mga nakaraang opisyal ng bansang ito. Yan din yung yan din yung hinaing ni dating spokesman Attorney Harry Roque. Na dati rin siya naging congressman. And si PRRD dati rin congressman. Sana kinikilala na naging miyembro to ng kanilang chamber, naging miyembro ng kanilang kapulungan, na sana, alam mo yun, yung salitang courtesy, binibigay nila yun, at yung respeto at paggalang sa matanda. Nabanggit mo, Marlon, yung si PRRD, dating congressman. Ito ang isang statement ng isang Paduano, Marlon. Yan, yung sobrang kala mo, sino matapang na yan? Oo, na sinabi niya